Binati o hinigugma ko mga igsoon, minahal ko mga lubukanon, mga parokyano, katauhan sa Dios nga nanambong ni Maong Santos nga misa, ikatulong misa ni adlaw sa atong parokya. Good morning sa tanan. Daigo na to ang Dios, hatagan nato sa kamasipang pasidumog o pagdahig sa di maisip nga mga grasya nga atong dadala. Before I intend to deliver my homily on behalf of our town and on behalf of our parish, allow me to welcome our visitors today. We are happy to welcome and we are deeply honored to welcome our visitors who also attended as speakers of our recently held Diocesan Youth Days yesterday in Tagbilaran. So please we welcome, once your names are called, please stand to be acknowledged. Nalipay ti kita karon sa presence o sa tanan, our lovely and charming couple from the GMA Network, Mr. Rafi Tima and Mrs. Maris Umali Tima. Please stand. Welcome to Lobo. Salamat po. Maraming salamat. We also have today Miss Cherry Camille Dipano. Thank you, Ma'am Cherry, Ate Cherry. Brother Kyle Baldwin Cruz from the Order of Preachers. Welcome to Lobo. Miss Maricel Apatan and Miss Mary Jane Apatan. And of course, our diocesan youth head in our Diocese of Tagbilaran, we have Sister Jeneline Fernandez, or from the Ursuline Missionaries, our diocesan youth director. Sister, welcome. Mr. Janilio Daculio, our diocesan youth leader, welcome. And Father Herbert Diluwao, I think wala si Father Herbert, our diocesan youth director. For the information of our guests and friends, our parish is one of the oldest parishes in Bohol and in the Philippines. This parish was established in the year 1602 by the Jesuit missionaries, and we are famous for our rich history, culture, and religious heritage. And this is the home of the world-renowned Lobok Children's Choir. Sila dito. We give a round of applause for Lobok Children's Choir. Balik sa Bohol, balik. Mga igsoon diha ni Jesucristo. Ang Ebanghelyo karong adlaw naghatag nato og usa ka hait. Sabot mo hait, no? Dili habol. Hait nga pagpahinumdum nato gikan ni San Juan nga magbubunyag. Unsa man iyang pahinumdum kanato kabahin sa kikinahanglan nga hagi ang pagtul-id sa atong kinabuhi. The challenge and the need to repent and to reform our lives. Sa elementary pata kita mga tiguang na dinhi, pamemorize matag mga manay-prescribe sa una sa eskwela, pamemorize ka sa una, sa unsa. Unya, pamemorize ka sa una o sa Tagalog pa mga salawikain. Proverbs. Una, usa sa mga salawikain nga di ko kalimot, itong Filipino subject na mo sa una, itong giingon nga, madali ang maging tao, mahirap magpakatao. Madali ang maging tao, mahirap magpakatao. Sa genre ko na ang pagpakahimong tao, pero sa genre ang pagpakatao. Sa genre naman ang pagpanganak, pagpakatao sa bata, pero lisod ang pagpuyo sa tinuod nga kinabuhi sigon sa atong pagkatao. Ug mao na ang pahinumdom ni Juan nga magbubunyag karon. Ug maminaw kag maayo sa Ebanghelyo, John the Baptist is giving us three important challenges. Unsa maning tulo? Ingon si Juan nga magbubunyag, hinulsuli ang inyong mga sala. Repent and be converted. Ikaduha,
andama ang dalan sa Ginoo. Prepare the way of the Lord. And in fact, this is the general spirit of the season of Advent. We are now in the second season, second Sunday and second week of Advent. Prepare the way of the Lord. And third, hawani ang iyang agianan. Make straight His path. Tulo, hinulsuli andama o hawani. Kasabot pa bang maghawani? Ang mga tiuwang ani, kasabot maghawan? Sa may hawan, i-clear. Make straight. Clear the way of the Lord. Nga naman, nga mauman yang hagit ni Juan nga magbubunyag karon sa Ebanghelyo. Tungod kay kita mismo sa atong kinabuhi, sa makadagang higayon o sa managlahing paagi, ang atong kinabuhi usahay mahimong balikog o bakikaw. Sabot mo kung sa'y bakikaw? Sa may purmag bakikaw. In English, it can be translated as something awkward. Bakikaw. Balikog, dili tulid. Nga nung usahay di man tulid ang atong kinabuhi. Kaysa makadaghang higayon, lain-lain ang mga klase nga kinabuhi ng atong pagapuyan sa kalibutan. There are 3 or 4 types of Catholic Christians living in this world. Primero kuno, there are called nominal Catholic Christians. Unsa man ning gitawag nominal Catholic Christians, as the term itself signifies, Catholic only by name. Kana bang Katoliko lang sa nga? Makasud og simbahan inigbunjag, otro ni mong kita sud simbahan o maminjo manggaling inikasal. Otro ni mong kakita iniglubong na tunay banda katukar kay padung na ihatod sa sementeryo ono ubos. One mga Katoliko nga nominal. Binunjagan unta pero di magpakabana sa mga obligasyon sa iyang pagtuo. Catholics only by name. Muning klasiha sa mga Katoliko nga kusog magpista, mag-ihog baka, mag-ihog baboy, maglikson, magpa-cater og daghan. Unya daghag suki og daghag bisita og daghag mamistahay. Pero wa kailag kinsay patron sa iyang lungsod. Daghan eh. Say patron sa inyo bawo pa der oy mura man na og santos matinla basta ka ngay iro ang iyang tiin. Wa kay bawo si San Roque dito. Nay mga Katoliko nga ingon ni ana, nominal Catholics. We also have seasonal Catholics, the second type of Christianity. Seasonal Catholics are those Catholic Christians who are in season and out of season. Kana bang, ug naa sila'y panginahanglanon sa simbahan, they are active in their worship and in attending the church's services. Unsa may example of seasonal Catholics? Pananglitan. Musimba lang ka og imong anak padung mo take o board exam. Iwaragan mo ingon anak. O padung mo take o board or mo bar gani or padung mo exam ang bana o promotion sa pagka third mate, pagka chief mate, aktibo sa simbahan. Sabi na o padung board exam sos dadon gani tanan. Lapis, ballpen, bra, apil publisingan sa pare, o niya mga bond paper, usay ang lapis ihumol po sa bindita. Una nalata itong Mongol, wala nun makasuwa. Mga tao nga mo dool, Ginoo nga ay panginahanglan. Muning klasiha sa mga tao nga makita nimo sa simbahan o naibagso. Inigingon gani ang Bohol Signal number 3 sa Sadyo, kaso nangadlamon in simba, kay mahadlok o maanor to isang Fortuner o maanor to isang pick-up. Pero way katalagman, asa mulingig simbahan.
Kung nailinaw niya kanunay aftershock, simba kay naay katalagman. Ug jamo na po'y katalagman, di na makahinumdum o Ginoo. Seasonal Catholics. They just attend the church, they just participate actively in the church whenever they have important needs and whenever they have important petitions to the Lord. Makita na nato diha sa atong kinabuhi. Ikatulo, kining split level Christianity. What is this split level Christianity? This is a kind of life nga nabahin imong kinabuhi. Nabahin imong kinatunga ba na split? Dios nun, hinimpahon, mainampuon, kusog magpamisa, kusog mo hatag sa simbahan, pero number one pong drug lord. Mao na split level Christianity. Kusog mo sponsor og tree planting. Father, ako ray bahalag pakaon anang tree planting nga na volunteer sa tree planting. Ako'y hatag og seedlings, Father. Ako'y hatag og mga binhi. Pero number one, di pong illegal lager. Ha? Bakikaw ba? Nga sponsor og tree planting, pero illegal lager po. Unya, mo'y mo sponsor og naigathering sa mga youth, mo'y mohatag og snacks, mo'y mohatag og pagpakaon, libre pagsakyanan, libre pag-uniform ang mga batanon, kay lagi makatabang silang pagtubo, pusir mo rin kong siya mo, na mo'y number one nakaguba sa kinabuhi sa mga batanon. Maunay, split level Christianity. So, mao nga ang hagit sa Ebanghelyo karon, ingon si John the Baptist, repent and be converted. Prepare the way of the Lord and make straight the path of the Messiah. Kaysa makadaghang higayon, mga igsuon, makita nato nga mukubol ang atong kinabuhi. Mugahi kita sa o di na kita makakita sa tinuod nga kahulugan sa atong pagpuyo. Kay nungdong ko sa istorya, ako na ning nawali, pero akong bilikon para sa Ebanghelyo karon. Kining saha manggod o di ta magbantay, mugamot na nato. Piskay pa na primero, pagsugod man ang tentasyon. Lami pa na kaaso kanunay, malipay ka. Biruwa ka kahibaw, nagakut-kut na di ay na sa atong kasing-kasing, sa atong kaugalingon o sa atong binuhatan. Unya og di ta magbantay, nagakut-kut na ang sa atong kinabuhi, maggapos kita sa saha. Di na kakalingkawas. Huwag maunay giingon nga na hitumpawa kita sa kadautan. Parihas ba dayo sa katiguan? Nabutan na rin ako sa vlog. Dayo sa katiguan nga tihik ko ito kaaso, kinatihikan sa tiguan nga, way pag-umangkon nga hiipon ni Diyan Pujo. Motong gabuhi na lamang siyang iring aron asa ikauban. Pinangga ni siya kaaso isang iring, isang giantihusan, gilipstikan ni siya isang iring, ipalitag mahalon nga gatas, irko na kwarto sa iring. So, pinangga niya kaayo, lagot man siya kaaso, kay kada kaadlawon, katong karaang dapog bitaw nga juta, malibang man isang iring ato sa dapog. Unya, makahikap man siya kaig iring. Ang hit bitaw na tayong iring, kabantay mo, sa una, mga tiguang. Motong ingon sa bari, tang ikong iring samok kaaso, padung kung magsikwati, makahikap man kung tayong iring, anha, may siya malibang sa dapugan. Ingon ni dyan kumari, sa dyan itambalan na mari, ini kumaglibang na, ini kakaadlawon, dakpa na imong iring, o niya, imod-mod na isang naong, na isang tae, ibalibag sa bintana. So kada kaadahagod, kada kaadlawon, ini kumaglibang sa iring, dakop, tuok, mod-mod, balibag sa bintana. Mga tulong buwan, isang gihimo, wak man sumutuo, isang iring, gihago na isang bahala kang iringa, kay isahay, tagkinaboy, tanawon, tagkisi unang mamatay na to. Wala siya manghilabot, pero isang kitanaw yung iring pagkasunod, kadlawon, kuman sa tulog ka, buwan na minudmuray ni Diyan. Pagtanaw ni Diyan dito sa June na libang, isang iring, alas 4 pas kadlawon, libang ang iring sa dapugan, hinlingi ang iring, kay kahuwat ang iring na boy, mumud-mud ni Diyan. So diyan mo mahimud-mud ni Diyan, ang iring nila himud-mud sa isang kaugalingong tahi, hinglukso sa bintana. Muna mahitabo nato usahay. Kung di ta magbantay, di ta magbag-o, di ta maghinonson, mugahi kita sa sala.
Mo nga ingon si Juan nga magbubunyag karon, hinulsuli ang inyong mga sala, andama ang dalan sa Ginoo ug tulira ang iyang agianan. Hinaot nga makasunod kita nining maong mga hagit pag-andam nato sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Dahil ko ng Diyos, hatagan nato sa masipang pagkaw.